Malaking balita sa linggong ito sa Zamboanga City, ang sementadong kalsada ng Barangay Salaan na di umano nakitaan ng mga yapak nang sa higante. Kaya lahat ng mga paa dito rin ang diretsyo. Pinagkaguluhan ito. Alam namin itong daan na to, matagal na sementado to eh. Very unusual kung ordinaryong tao dadaan. Pero nung sipatin, hindi pala malahigante. Naglalaro lang sa 6 hanggang 8 pulgada na nakalubog sa simento sa lalim na 2 to 3 centimeters. Ilang hakbang lang mula rito ang pwesto ng tinderang si Judith. Imposible raw na magmarka ito, gayong ang kalsada mahigit 3 dekada ng sementado. Nung una, parang natakot kami kasi baka kapre ba o higante. Kasi may kapitbahay kami nagtinda siya doon sa malaking puno na alkasya ng barbecue. Sinabi ko baka sa usok, nagalit ba o umalis siya. Ang bilang ng bakas ng paa umabot din daw sa 14, kaya pinaniniwala ang simbolo ng 14 Stations of the Cross ni Hesukristo. At ang mas nagpakilabot sa ilan nung sinundan ang mga yapak, patungo ito sa kapilya ng Immaculate Conception, kung saan may nakita rin silang bakas ng 7 pang mga yapak na posibleng simbolo naman daw ng 7 last words ni Kristo. Paniniwala nila baka paraan ito ng Diyos para iparating ang kanyang mensahe. Siguro naman, hindi lang ito para sa Barangay Salaan, kundi sa lahat ng mundo or dito ba sa Zamboanga. Para mas malinaw itong makita, gamit ang tsock, iginuhit ng isang tanod ang mga dimanoy bakas ng paa. 17. At nagulat sila sa nadiskubre. Ang mga yapak sa kalsada umabot na pala ng 19. 19. Ang unang nakapansin nito, si RJ. Yanday mira yo, takelo, tabal semento, pietente, tatigi alumbra pa ng law, kabe ablig kwanti Judith. Bigla akong nagulat, bakit maraming marka ng paa sa kalsada? Nang dumating na kami, maraming na mga kapitbahay, nagpunta na. More than 30 years na po to. Imposible naman may yapag na dito. Pagsapit ng gabi, dumagsa pa ang mga tao. Ang iba, nagtirik na ng kandila. May nagpapahid pa ng panyo at bimpo. Ang ilan, naglagay pa ng inuming tubig sa ibabaw ng mga bakas ng paa. Baka raw makagaling ito ng sakit ng iinom. Kailangan tayong galing. May heart failure. Si Rebecca, dumayo pa mula sa kabilang bayan, kasama ang kanyang anak na may problema sa retina sa mata. Umaasa ako na sana makakita kahit kaunti lang, kahit hindi as in makakita talaga yung mukhaan nila. Yan para pasinti ba yun, sir, akel como al senyor, tiene kanatan ko sa kere-ab. Sabado ng umaga, dumagsa pa ang tao, kaya kinordonan na ito ng barangay. Hanggang mamayang gabi yan, sigurado yung mga tao, marami yan. Yung mga tao dito, bantay, lang kung controlling lang. Ang paniniwalang isa itong himala, lalo pang umigting nitong Sabado ng gabi. Nung sa loob ng kapilya, nakita raw ang imahe na nahahawig kay San Isidro Labrador. Klaro talaga. Klaro talaga. Pero saan nga ba galing ang mga misteryosong bakas ng paa? Gayong matagal ng patag ang kalsada. Himala nga ba talaga ito? Ipinakita ng aming team ang mga larawan at video sa isang civil engineer. Ang mga nakitang bakas ng paa, posibleng nandun na raw talaga nung under construction pa lang ang kalsada. Pag sa palitada, habang dinadaanan ito ng mga sasakyan at mga bihikulo, patuloy itong naduduhog hanggang sa
mawala na nga. At dahil 3 dekada na itong ginagamit, kumbaga sa gulong, napudpud na ang first layer ng simento. Kaya lumutang ang mga bakas ng paa na nasa second layer ng kalsada na posibleng natuyo at napatungan nung ito'y ginagawa pa lang. Konkreto kasi, pagka ito ay ating binubuhusan, dapat ito ay sabay-sabay at hindi may iwan na may parteng hindi mabubuhusan. Sa pagtagal, mabibitak din o hihiwalay din yung parteng ating binuhusan pagkatapos nung unang nabuhusan na. Yung mga bakas ng paa sa kapilya, ano naman kaya ang paliwanag doon? Ang surface kasi nung sahig, purong semento. Baka may natapon, yun ay kumakapit at hindi yun basta-basta na natatanggal sa kahit anong klase ng paglilinis. Sa kabila ng paliwanag ng inhinyero, hindi natitinag ang mga naniniwala, lalo pa raw kung ito ang maging daan patungo sa pagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Hindi daw ang paa, lulubog sa daan kasi semento yan, nabali, milagro yan, galing yan sa ating Panginoon. Dapat lang tandaan ng mga tao sa tagasalaan at sa kayong mga pupunta na there is no official declaration of the Catholic Church in Zamboanga that ang nangyayari ay milagro. Careful ang simbahan in dealing an occurrence like this. It will take a long process. There is no formal investigation that the church is conducting as of now. Dapat magdasal tayo. Ang ating paniwala sa Diyos ay hindi nagdepende sa may milagro o wala. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.